Maingay ang buong function hall dahil sa kasalukuyang kasalan na kanilang pinagsisilbihan. Abala ang mga waiter at waitress sa pagsasali ng mga pagkain, pag-aasikaso sa mga bisita, at pagtiyak na walang magkukulang sa buffet table. Kabilang sa mga abalang crew ay si Shirley, isang 22 taong gulang na waitress na kilala ng lahat sa catering service. Hindi dahil sa pagiging madaldal o palakaibigan, kung hindi dahil sa isang bagay na matagal nang pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan. Tuwing matatapos ang isang event, palagi itong nagsusupot ng mga natitirang pagkain. "Uy, tignan niyo na naman si Shirley oh," pabulong na sabi ng isang waitress habang nakatingin sa dalaga. "Aba, may supot na naman. Baka buong buffet uwi na naman niya." Dagdag pa ng isa, sabay tawa. Nagkatinginan ng kanilang mga kasama at nagtawanan. Sanay na si Shirley sa mga ganoong biro. Ilang buwan na rin niyang naririnig ang mga iyon. Ngunit sa halip na patulan, nagpatuloy lamang siya sa pag-aayos ng mga plato sa mesa. Hindi alam ng mga ito na sa bawat salitang kanilang binibitawan ay tumatama sa kanyang puso. Nang matapos ang programa, pinayagan na ng catering supervisor ang mga crew na kumain. Isa-isang pumila ang mga waiter at waitress para kunin ang kanilang mga crew meal. Pagdating ng turn ni Shirley, tahimik niyang tinanggap ang nakahandang pagkain. Ngunit sa halip na kainin niyon, inilagay niya ito sa isang maliit na plastic at saka isiniksik sa kanyang bag. Napailing ang isa sa kanyang mga kasamahan. "Grabe talaga, pati crew meal iuwi." "Baka nag-iipon ng pagkain para sa isang linggo." Biro naman ng isa. Muling nagtawanan ng mga ito. Tahimik lamang si Shirley habang inilalayo ang sarili sa grupo. Mula sa isang sulok ay pinagmamasdan siya ni Eric, isa ring waiter sa catering service. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang ganoong eksena. Sa bawat event na kanilang pinagsasamahan, lagi niyang napapansing hindi kumakain si Shirley. Sa umaga, candy lamang ang madalas nitong isinusubo. Sa tanghali naman, ay candy pa rin. Minsan, ay nakikita pa niya itong umiinom ng maraming tubig upang mapawi lamang ang gutom. Nagtataka si Eric kung paano nitong natitiis ang ganoong kalagayan, lalo na't mabigat ang kanilang trabaho. "Uy pre, bakit parang lagi mo nalang pinagmamasdan si Shirley?" Tanong ng kanyang kaibigan. "Wala naman. Nagtataka lang kasi ako." "Saan? Di mo ba napapansin? Di siya kumakain oh." Napailing ang kasama niya. "Hayaan mo na, pakuripot lang yan." Ngunit hindi kumbinsido si Eric. May kakaiba sa mga mata ni Shirley. Hindi yun mata ng isang taong sakim o maramot. Sa tuwing pinagtatawanan siya ng iba, nakikita niya ang pilit nitong pagtitimpi. Parang may mabigat na problemang pasan-pasan ng dalaga. Makalipas ang ilang oras, ay natapos rin ang event. Habang naghahakot ng mga gamit ang mga crew, napansin ni Eric si Shirley na muli na namang naglalagay ng pagkain sa isang supot. Hindi lamang mga natarang ulam, kung hindi maging ang sarili nitong crew meal. Pagkatapos ay maingat nitong isinara ang bag na tila may mahalagang bagay na inaalagaan. Napakunot ang noo ni Eric. Kung totoong para lamang iyon sa sarili nito, bakit tila hindi man lamang ito tumitikim, di kahit isang subo? At bakit sa buong maghapong pagtatrabaho, ay candy lamang ang laman ng kanyang sikmura? Habang pinagmamasdan ng papalayong si Shirley, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa isip ni Eric. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit pinipili ng dalagang iyon na magutom araw-araw habang iniuwi ang bawat pagkaing maaari niyang maiuwi? Sa gabing iyon, hindi niya alam na malapit na niyang matuklasan ng lihim na magpapabago sa pagtingin niya kay Shirley. Mula nang mapansin ni Eric ang kakaibang gawin ni Shirley, lalo siyang naging mapagmasid dito sa bawat event na kanilang pinagsisilbihan. Hindi naman niya intensyong makialam sa buhay ng dalaga.
Ngunit sa tuwing nakikita niya itong nagtitiis ng gutom habang abalang naglilingkod sa mga bisita, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung papaano nitong nakakaya iyon. Isang umaga, 7:00 pa lamang ay nasa venue na sila para sa isang corporate event. Habang abala ang lahat sa paghahanda, napansin ni Eric si Shirley na nakaupo sa likod ng catering truck. May hawak itong isang bote ng tubig at isang peraso ng candy. Yun lamang ang kanyang almusal. Dahil doon, ay napalunok si Eric. Samantalang ang ibang crew naman ay may dalang pandesal, lugaw o kahit kape man lamang. Pero si Shirley ay tila kontento na sa isang candy upang simula ng araw. Lumapit siya rito. "Shirley," napatingin ng dalaga. "Bakit?" "Inumin mo muna ito." Iniabot ni Eric ang hawak niyang tetrapak na gatas. Agad namang umiling si Shirley. "Huwag na, okay lang ako." "Sigurado ka?" Ngumiti ito ng bahagya. "Oo." At muli nitong isinubo ang kanyang candy. Hindi na nagpumilit pa si Eric, ngunit lalo lamang nadagdagan ang kanyang pagtataka. Buong araw ay naging abala sila sa pagsisilbi sa daan-daang bisita. Mabigat ang trabaho. Palakad-lakad, buhat dito, buhat doon. Pagsapit ng tanghalian, ay nilabas na ang crew meals. Masayang nagsikainan ng mga waiter at waitress matapos ang ilang oras na kanilang pagtatrabaho. Ngunit gaya ng dati, si Shirley ay tahimik lamang na umupo sa isang sulok. Maingat niyang inilagay ang kanyang pagkain sa isang plastic. Pagkatapos ay muling kumuha ng candy mula sa kanyang bulsa. Napailing ang ilang kasama nila. "Grabe talaga." "Baka diet." "Diet na candy?" Natatawang sagot ng isa. Muling nagtawanan ng grupo. Hindi na lamang sila pinansin ni Shirley. Ngunit napansin ni Eric ang bahagyang pagyuko nito. Parang nasasaktan. Parang may gustong sabihin ngunit pinipiling manahimik. Nang matapos ang event kinagabihan, nagkaroon ng pagkakataon si Eric na makasabay siya sa pag-aayos ng mga mesa. Tahimik silang nagliligpit ng mga gamit hanggang sa siya na ang unang nagsalita. "Pagod ka?" Bahagyang ngumiti si Shirley. "Sanay na." "Pero hindi ka kumakain." Natigilan ang dalaga. Sandaling nanahimik bago muling ngumiti. "Kumakain naman." "Kumakain ka nga, pero bakit candy lang?" Napayuko si Shirley. "Okay lang ako." Yun lamang ang kanyang isinagot. Ngunit sa maikling sandaling iyon, nakita ni Eric ang lungkot sa kanyang mga mata. Lungkot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Pagkatapos ng kanilang trabaho, ay isa-isang nagsiuwian ng mga crew. Habang naglalakad papalabas ng venue si Shirley, isang desisyon ang ginawa ni Eric. Gusto niyang malaman ang totoo. Hindi dahil sa chismis, hindi dahil sa pakikialam, kung hindi dahil ramdam niyang may pinagdadaanan ng dalaga na hindi nakikita ng iba. Kaya mula sa malayo ay sinundan niya ito. Naglakad si Shirley sa madilim na kalsada, sumakay ng jeep, pagkatapos ay muling naglakad sa makikitid na eskinita. Habang tumatagal ay lalo siyang nagugulat sa direksyong tinatahak nito. Malayo iyon sa mga subdivision at maayos na komunidad. Sa halip ay papasok sa isang lugar na puno ng mga lumang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Makalipas ang ilang minuto ay huminto si Shirley sa tapat ng isang maliit na bahay. Tahimik itong pumasok sa loob. Mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw na Eric ang bahagyang liwanag na sumilip mula sa bukas na bintana. At sa loob ng bahay na yon, may isang tagpong kanyang nasilayan na tuluyang nagpabago sa lahat ng kanyang mga hinala. Hindi pala para sa sarili ni Shirley ang mga pagkaing iniuwi nito araw-araw. Dahil ang katotohanan ay higit na mas masakit kaysa sa kanyang inaakala. Mula sa labas ng maliit na bahay, tahimik na nakatanaw si Eric sa bahagyang nakabukas na bintana. Mahina lamang ang ilaw sa loob, halatang kapos sa kagamitan ng tahanan. Ang dingding ay pinagtagpi-tagping plywood, habang ang ilan sa mga bahagi ng bubong
ay tila kailangan na ring kumpunihin. Ngunit ang sumunod na kanyang nakita ang siyang tuluyang nagpabigat sa dibdib ni Eric. Pagkapasok ni Shirley sa bahay, ay agad siyang sinalubong ng dalawang batang kapatid. Ate! Masayang yumakap ang mga ito sa kanya. Ngumiti si Shirley at agad na inilapag ang kanyang bag. May pasalubong ako. Parang mga batang nakatanggap ng regalo sa Pasko ang dalawa nang makita ang mga plastik na inilabas ng kanilang ate. Pagkain ito. May kanin, may ulam, may tinapay, at may ilang peraso ng prutas na natira sa buffet. Mabilis nilang inayos ang mga iyon sa lumang mesa. Halatang gutom ang mga bata. Ngunit bago pa sila kumain, ay hinintay muna nila si Shirley. Ate, sabay-sabay tayo. Ngumiti si Shirley. Kayo na muna. Ikaw rin ate. Kumain na ako sa trabaho. Nang marinig yun ni Eric, ay parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Alam niyang hindi totoo iyon. Buong araw niyang nakita na kenti lamang ang isinubo ng dalaga. Ngunit nagsisinungaling ito upang hindi mag-alala ang mga kapatid. Habang kumakain ng mga bata, ay napatingin si Eric sa isang sulok ng bahay. May isang babaeng nakaupo roon. Payat, matamlay, at nakatulala lamang sa kawalan. Hindi man lamang ito lumalapit sa mesa. Hindi rin nagsasalita. Tila wala itong pakialam sa nangyayari sa paligid. Nagulat si Eric sa kanyang nakita. Makalipas ang ilang minuto, ay nagpasya siyang umalis na. Hindi niya gustong maramdaman ni Shirley na may sumusunod sa kanya. Ngunit habang naglalakad papalabas ng eskinita, ay may isang matandang babae na nakaupo sa harapan ng tindahan ang nakapansin sa kanya. Hinahanap mo ba si Shirley? Nagulat si Eric. Ay, hindi po. Ngumiti ang matanda. Kaibigan ka niya, no? Nag-atubili si Eric ngunit kalaunan ay tumango. Napabuntong hininga ang matanda. Kawawa ang dalagang yan. Napatingin si Eric. Ano pong nangyari sa kanila? Sandaling natahimik ang matanda bago nagsimulang magkwento. Dati namang maayos ang pamilya nila. Masipag ang tatay nila. May trabaho. Nakakapag-aral si Shirley. Pero isang araw, iniwan na lamang sila. Napalunok si Eric. Sumama sa ibang babae ang kanilang ama. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi kinaya ng nanay niya. Napabuntong hininga muli ang matanda. Unti-unti siyang nalugmok. Nawala ng ganang mabuhay. Hindi na nakapagtrabaho at parang nawala sa sarili. At si Shirley po? Huminto sa pag-aaral. Natahimik si Eric. Siya ang tumayong ama at ina ng pamilya. Parang kutsilyong dahan-dahang tumarak sa puso niya ang bawat salitang kanyang naririnig. Lahat ng ginagawa niya para mabuhay ang kanyang mga kapatid. Kapag may trabaho, kumakapit. Kapag wala ay nagtitinda. Minsan naglalabada siya doon sa mga kapitbahay namin. Napayuko si Eric. Bigla niyang naalala ang lahat ng pagkakataong pinagtawanan si Shirley ng kanilang mga kasamaan sa trabaho. Ang mga biro, ang mga pangutya, ang mga salitang swapang at patay gutom. Hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam na bawat pagkaing iniuwi nito ay katumbas ng hapunan ng kanyang pamilya. Hindi nila alam na ang crew meal na hindi niya kinakain ay pagkain para sa kanyang mga kapatid. At higit sa lahat, hindi nila alam na ang bawat candy na isinusubo ni Shirley ay kapalit ng gutom na kanyang tinitiis upang mabusog ang mga taong mahal niya. Nang gabing iyon, habang naglalakad papauwi si Eric, hindi niya napigilang mapaluha. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang dahilan kung bakit tahimik na lamang si Shirley sa kabila ng lahat ng pangutya. Dahil ang isang taong araw-araw na nakikipaglaban para sa kanyang pamilya ay wala nang oras pa para patulan ang mga taong hindi alam ang kanyang pinagdaraanan. At mula nang malaman niya ang katotohanan, nangako si Eric sa kanyang sarili na hindi niya hayaang mag-isa sa laban ng dalagang matagal ng pasa ng mundong
Hindi naman dapat siya lamang ang bumubuhat. Mula nga nang malaman ni Eric ang tunay na kalagayan ni Shirley, iba na ang naging pagtingin niya rito. Mas lalo niya itong hinangaan. Sa likod ng payat nitong pangangatawan at tahimik na personalidad ay nakatago ang isang pusong handang magsakripisyo para sa pamilya. Ngunit pinili pa rin niyang huwag ipahalata na nalaman na niya ang lahat. Ayaw niyang mapahiya si Shirley. Ayaw niyang maramdaman ito na kinakaawaan lamang siya. Isang gabi matapos ang isang debut event, magkasabay silang naghihintay ng masasakyang jeep. Tahimik silang nakaupo sa waiting shed habang unti-unting kumukonti ang mga sasakyan sa kalsada. Napansin ko, biglang sabi ni Eric. Napatingin si Shirley. Ano yon? Parang hindi ka napapagod. Napangiti ang dalaga. Napapagod din? Hindi kasi halata. Sandaling natahimik si Shirley. Pagkatapos ay tumingin ito sa madilim na kalangitan. Kapag may umaasa kasi sa'yo, wala kang choice. Hindi kaagad nakasagot si Eric. Alam niyang hindi simpleng salita lamang iyon. Bawat kataga ay bunga ng mga taon ng pagsasakripisyo. Minsan ba? Tanong niya. Napapaisip kang sumuko na lang? Napayoko si Shirley. Ngunit maya-maya ay ngumiti rin. Maraming beses na. Nagulat si Eric sa pagiging tapat nito. Pero kapag nakikita ko ang mga kapatid ko, nawawala rin. Tahimik siyang nakinig. Dati gusto kong maging teacher. Napatingin siya kay Shirley. Ngayon lamang niya ito narinig na magsalita patungkol sa sarili. Mahilig akong mag-aral noon. Bahagyang natawa ang dalaga. Valedictorian pa nga ako noong elementary eh. Talaga? Tumango ito. Akala ko makakatapos ako ng college. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pero iba pala ang plano ng buhay. Ramdam ni Eric ang lungkot sa bawat salita nito. Hindi dahil galit si Shirley sa kanyang kapalaran. Kung hindi dahil napilitan siyang isuko ang mga pangarap para sa kapakanan ng iba. Sa murang edad ay naging sandalan siya ng buong pamilya. Naging tagapagtaguyod. Naging tagapag-alaga. Naging magulang sa sarili niyang mga kapatid. At habang abala siyang buhati ng lahat, unti-unting naisantabi ang sarili niyang mga pangarap. Mula noon, ay mas naging malapit ang dalawa. Paminsan-minsan, ay sinasamahan ni Eric si Shirley sa kanyang pag-uwi. Minsan ay nagdadala siya ng tinapay o prutas na kunwari ay sobra lamang sa kanilang bahay. Alam niyang mahihiya kasi si Shirley kung direkta niya itong tutulungan. Kaya ginagawa niya iyon sa paraang hindi masasaktan ang dignidad nito. Ngunit habang tumatagal, ay napapansin niyang lalong namamayat ang dalaga. Mas madalas itong nahilo, mas madalas rin itong mapaupo kapag walang ginagawa. Hanggang sa isang araw, habang nagsiserbisyo sila sa isang kasal, biglang namutla si Shirley. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang may hawak na tray ng mga inumin. Shirley, okay ka lang ba? Tanong ni Eric. Ngumiti lamang ito. Okay lang. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagawa ay bigla itong natumba. Nagkagulo ang mga crew. Agad silang lumapit. Namumutla ang dalaga. Halatang nanghihina. Dinala siya sa klinik ng venue. Matapos siyang masuri, napailing ang nurse. Kulang sa pagkain. Pagsakang katawan sa pagod. Parang sinuntok ang dibdib ni Eric nang narinig iyon. Nang magkamali si Shirley, ang una nitong tanong ay hindi patungkol sa sarili. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Nasaan na po sila? Nagulat ang nurse. Magpahinga ka na muna. Pero hindi po pwede. Naluha si Eric habang pinagmamasdan ng dalaga. Kahit halos wala ng lakas, trabaho pa rin ang iniisip nito. Dahil alam niyang may dalawang batang naghihintay ng hapunan sa bahay. At sa gabing iyon, lalo niyang naunawaan na may mga laban na hindi nakikita ng ibang tao. Mga laban na tahimik na nilalabanan araw-araw ng mga katulad ni Shirley. Mga taong handang ubusin ang sarili para lamang mabigyan ng pag-asa ang kanilang pamilya.
Matapos ang nangyari kay Shirley sa kasalan, hindi na mapakali sa Eric. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ng dalagang nawalan ng malay dahil sa gutom at sobrang pagod. Mas masakit isipin na kahit nang hihina na ito, ang iniisip pa rin niya ay kung papaanong makakapasok kinabukasan upang may maiuwi sa kanyang pamilya. At kinabukasan nga, hindi pumasok si Shirley sa trabaho. Ilang araw rin itong nagpahinga matapos pagalitan ng nurse at ng kanilang supervisor. Ngunit alam ni Eric na ang pahinga ay hindi sapat upang solusyonan ang problema nito. Ang tunay na suliranin ay ang bigat ng responsibilidad na matagal nang pasa ni Shirley mag-isa. Isang araw, kinausap na Eric ang ilan nilang kasamaan sa catering. Hindi niya ikinuwento ang lahat ng detalye ng buhay ni Shirley. Ngunit sinabi niya ang katotohanan na ang mga pagkaing inuuwi nito ay hindi para sa sarili, na may pamilya itong binubuhay, na ang mga pangungutyang matagal nitong tinitiis ay malayo sa tunay na sitwasyon nito. Tahimik na napayuko ang ilan sa kanilang mga kasama. Nahiya sila. Naalala nila ang mga pagkakataong pinagtatawanan nila ang dalaga. Ang mga biro nila, ang mga pangusga. Mga salitang hindi nila ay nakalang may sugat na may dudulot. Dahil doon, ay nagkusang loob silang tumulong. May mga nagbigay ng ilang kilong bigas, may nag-abot ng delata, may nagbigay ng kaunting pera. Hindi man kalakihan, pero galing naman iyon sa kanilang mga puso. Nang malaman ni Shirley ang patungkol dito, halos hindi siya makapagsalita. Hindi ko alam kung papaano ko kayong pasasalamatan. Nangingilid ang luwang sabi niya. Ngumiti ang isa nilang kasamahan. Patawad rin sa mga nasabi namin noon, Shirley ah. Napayuko si Shirley. Pagkatapos ay marahang ngumiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi pala siya nag-iisa. Samantala, patuloy ring naghahanap si Eric ng paraan upang magkaroon ng mas maayos na trabaho si Shirley. Alam niyang hindi sapat ang sideline sa catering kung nais nitong mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Sa tulong ng isang kakilala, nalaman niyang may bakanding posisyon sa isang restaurant sa bayan. Regular ang trabaho. May mas maayos na sahod. May mga benepisyo. At higit sa lahat, hindi na kailangan pang maghintay ng event bago kumita. Nag-alangan si Shirley noong una. Takot siyang sumubok. Takot siyang mabigo. Ngunit sa paghimok ni Eric, ay naglakas loob siyang mag-apply. Lumipas ang ilang linggo, at isang umaga, ay natanggap niya ang tawag na matagal na niyang ipinagdasal. Natanggap siya sa trabaho. Hindi niya napigilang mapaiyak habang hawak ang cellphone. Parang unti-unting pumubukas ang pintuang matagal nang nakasara para sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, dahan-dahang gumaan ang kanilang buhay. Hindi man sila yumaman, hindi man nawala kaagad ang lahat ng problema, ngunit nagkaroon sila ng mas matatag na kabuhayan. Nakabalik sa pag-aaral ang isa niyang nakababatang kapatid. Ang bunso naman ay hindi na kailangang lumiban sa klase dahil sa kakulangan ng baon. Unti-unti ring napapatingin sa paligid ang kanilang ina. Bagamat mabagal ang kanyang paggaling, pero nagsimula na itong magpagamot sa health center at makihalubilo muli sa mga tao. At isang gabi, habang magkakasalo silang kumakain sa lumang mesa sa kanilang bahay, napatingin si Shirley sa kanyang pamilya. May simpleng ulam, may mainit na kanin, at may tawanan. Hindi marangya ang kanilang hapunan, ngunit para kay Shirley, iyon ang isa sa pinakamagandang tanawin na nakita niya sa buong buhay niya. Dahil matapos ang mahabang panahon ng pagdurusa, sa wakas ay may liwanag na siyang natatanaw sa dulo ng kanilang paglalakbay. Ang hindi niya alam, mas marami pang biyaya ang darating sa mga susunod na taon. Mga biyayang bunga ng kanyang tiyaga, sakripisyo, at pagmamahal sa pamilya. Lumipas ang ilang taon. Maraming nagbago sa buhay ni Shirley at ng pamilya nito. Hindi man sila naging mayaman, hindi rin naman sila nanatiling bihag ng kahirapan. Sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Ang dating maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero ay unti-unti nang naipaayos. Hindi man ito malaki, pero matibay itong masisilungan tuwing tag-ulan.
Ang kanyang nakababatang kapatid na si Joshua ay nakapagtapos ng senior high school at kasalukuyan ng nagtatrabaho habang nag-aaral sa kolehiyo. Ang bunso naman na si Jenny ay patuloy pa ring nag-aaral. Ang kanilang ina ay hindi pa ganap na bumabalik sa dating sigla, ngunit malaki na ang ipinagbago nito kumpara noon. Madalas na itong umiti. Nakakatulong na rin sa mga gawaing bahay. At higit sa lahat, muli nitong natutunang harapin ang buhay. Para kay Shirley, sapat na iyon. Patuloy pa rin siyang magtatrabaho sa restaurant na naging daan upang unti-unting bumuti ang kanilang kalagayan. Hindi naging madali ang lahat. May mga panahong kinakapos pa rin sila. May mga buwan na halos walang matira sa kanyang sahod matapos bayaran ng mga gastusin. Ngunit iba na ngayon. Hindi na sila natutulog ng gutom. Hindi na kailangang mamili kung pagkain ba o matrikula ang uunahin. At sa bawat pagsubok na kanilang nalalampasan, lalo niyang napapatunayan na hindi na sayang ang lahat ng kanyang sakripisyo. Nanatili rin sa kanyang buhay si Eric. Sa mga panahong gusto niya nang sumuko, ito ang nagpapaalala sa kanya kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Hindi man kaagad nauwi sa pag-iibigan ng kanilang pagkakaibigan, naging mahalaga silang bahagi ng buhay sa isa't isa. Naging mahalaga silang bahagi ng buhay ng isa't isa. Magkaibigan, magkatuwang, magkasama sa pagharap ng iba't ibang hamon ng buhay. Isang araw, inimbitahan si Shirley ng dati niyang catering supervisor upang tumulong sa isang malaking event. Dahil kulang sila sa tao, pumayag siyang mag-part-time para sa araw na yon. Habang nakasuot muli ng pamilyar na uniforme ang waitress, tila bumalik sa kanya ang maraming alaala. Mga gabing pagod na pagod siya. Mga araw na candy lamang ang kanyang kinakain. Mga pagkakataong umiiyak siya ng palihim dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pambili ng pagkain kinabukasan. Ngunit higit sa lahat, naalala niya kung bakit siya lumalaban. Matapos ang event, ay muli na namang may mga natarang pagkain sa buffet. Lumapit ang supervisor sa kanya. Shirley, baka gusto mong mag-uwi? Napatingin siya. Pwede po ba? Siyempre naman. Kumuha siya ng ilang pagkain at maingat na inilagay sa isang supot. Habang ginagawa iyon, ay hindi niya napigilang maalala ang mga panahong pinagtatawanan siya dahil sa parehong gawain. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang hiya. Sa halip ay puro pasasalamat na ang nasa kanyang puso. Paglabas niya ng venue, ay sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Mahigpit niyang hawak ang supot ng pagkain habang naglalakad. Ngunit hindi na yon dahil may mga batang gutom na naghihintay sa bahay. Hindi na yon dahil wala silang makain. Ang supot na yon ay nagsisilbing paalala ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Paalala ng mga panahong pinili niyang magtiis para sa pamilya. Paalala ng mga luha, pagod at sakripisyong naging daan upang marating nila ang mas maayos na buhay. Napangiti siya habang nakatingala sa kalangitan. Totoo ngang hindi binibigay ng buhay ang lahat ng ating hinihiling. May mga pangarap na kailangang ipagpaliban. May mga sugat na matagal bago maghilom. Ngunit kung may pagmamahal, tiyaga at pananampalataya sa Diyos, may pag-asa pa rin naghihintay sa dulo ng bawat paghihirap. At minsan, ang isang simpleng supot ng pagkain ay hindi lamang lalagyan ng ulam. Isa itong simbolo ng pagmamahal, simbolo ng sakripisyo, at simbolo ng isang panganay na hindi sumuko kailanman para sa pamilyang kanyang pinakamamahal. Ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa sakripisyo. Ipinakita ni Shirley na handa niyang tiisin ang gutom at pagod para lamang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Huwag agad humusga sa isang tao dahil hindi natin alam ang kanyang pinagdaraanan. Pinagtawanan si Shirley ng kanyang mga kasamahan dahil sa pag-uwi niya ng pagkain. Ngunit hindi nila alam ang mabigat na dahilan sa likod nito. Ang mga tahimik na tao ay maaaring may pinakamabigat na laban na pinagdaraanan. Sa kabila ng kanyang mga ngiti at pananahimik, araw-araw na nakikipaglaban si Shirley sa kahirapan at responsibilidad. Ang pagtitiyaga at pagsusumikap ay may magandang bunga sa tamang panahon.
Mahalaga ang malasakit at kabutihan sa kapwa. Dahil sa malasakit na Eric at ng kanilang mga kasamahan, nagkaroon ng pag-asa at pagkakataon si Shirley na mapabuti ang kanilang kalagayan. Hindi kailangang maging mayaman upang maging bayani. Tulad ni Shirley, maraming ordinaryong tao ang tahimik na nagsasakripisyo araw-araw para sa kanilang mga mahal sa buhay. At ito ang pinakamensahe ng kwento. Bago tayo humusga, alamin muna natin ang buong kwento, sapagkat may mga taong umingiti sa harap ng iba habang tahimik na pasan ang pinakamabigat na laban ng buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.